Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Boss Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Boss Soliao ng Daram Samar. Shoutout po sa iyo Boss Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Boss Jomar Domlaw ng Damam Saudi Arabia. Shoutout po sa iyo Boss Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Boss DJ Simakon at sa Bravo Family. Shoutout po sa iyo Boss Yas Renes Gal ng Doha, Qatar. Shoutout po sa iyo Boss Michael Linfante ng Lawang Northern Samar. Shoutout po sa iyo Boss Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Boss General Cabs. Shoutout po sa iyo Boss Glendo Magsalay ng Cotabato. Shoutout po sa iyo Boss Jericho Cabiles. Shoutout po sa iyo Boss John Paul Repulsar. Shoutout po sa iyo Boss Rainiel Servidad at kay Ruber Mantalaba. Shoutout po sa iyo Boss Romnick Bantilio ng President Rojas Capiz Barangay Ibaca Zone 1A. Shoutout po sa iyo Boss Keith Raybax Arpa. Shoutout po sa iyo Boss Harold at sa kapatid mo na si JR Lopez at sa asawa niya na si May Lopez ng Polihan Hermosa, Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Anemi Gangob. Shoutout po sa iyo Idol Marjon Alo at sa negosyo mo na tailoring. Shoutout po sa iyo Idol Marlon Flor. At shoutout po sa iyo Idol Ogog Master at sa mga kinalantari mo sa Pinas. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy. Sa isang daungan malapit sa Guan, lalawigan ng Anhui, tinanong ng isang matandang lalaki kung gaano kalayo ito pupunta. Ayon naman sa misteryosong mandirigma na sa Hangzhou Zhejiang ang punta niya, tinignan ni Manong ang buong kasuotan ng misteryosong mandirigma na pagtanto niya na uniforme ito ng Waryong Valley, kaya tinanong ni Manong kung isa ba ito sa support squadron na galing sa Merhem Alliance. Sinang-ayon na naman ito ng misteryosong mandirigma at sinabi pa nito na sumali siya sa support squadron bilang bahagi ng kanyang field training assignment sa institute. Ayon naman kay Manong na kung ang punta nito ay sa Sangsan pagkatapos nito pumunta sa Hangzhou, siguro ay hindi pa nito alam kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon. Isang grupo ng mga Japanese na mananakop na tinatawag na Demonic Eastern Islanders ay gumagawa ng labis na kaguluhan kaya't inilikas ng gobyerno ang lahat ng mga sibilyan sa Sangsan, Yonghe, Sammun, at Imhai. At hindi lang iyon, kasama ang mga dayuhang mananakop na nanggugulo sa katubigan, ang mga bandido ay lumabas para gumawa ng sarili nilang gulo sa buong paligid, mula sa pagnanakaw hanggang sa panggagahasa at human trafficking. Narinig niya na masyadong magulo doon, tumatawa naman ang mandirigma at sinabi niya na iyon ang rason kaya humingi ng tulong ang mga mandirigma ng Timog, at iyon din ang pinaka-eksaktong dahilan kaya nagboluntaryo siya, para mapawi niya ang kaguluhan na meron doon. Medyo nagdududa naman si Manong sa mga sinabi nito, ayon kay Manong na para bang sigurado ito na may magagawa ito sa kaguluhan, subalit isa lamang itong disipulo, kaya dapat ay isipin itong mabuti na mas maigi na umiwas na lang ito sa panganib. Habang papaalis ay sinabi ng mandirigma na hindi siya isang hanggal para umiwas sa panganib. Napapabuntong hininga na lang si Manong habang nasa isip nito na walang silbi ang pagkukumbinsi sa isang martial artist. Habang nasa paglalakbay ay tinignan ni Manong ang mandirigma. Sa isip-isip ni Manong na nakakita na siya ng mga tao na may dalang higit sa isang ekstrang sandata. Ngunit hindi pa siya nakakita ng sino man na may dalang anim na magkakaibang uri nito. Paano lumaban ang sinuman gamit ang anim na sandata? Tinanong ng misteryosong mandirigma kung may mga pirata ba dito sa lugar na ito. Ayon naman kay Manong na walang pirata dito, ito ay maaaring isang daluyan ng tubig. Ang mga pirata ay hindi pa nakikita sa loob ng lugar na ito, subalit tinuro nito ang isang bagay na nakikita niya sa malayo, at tinanong niya si Manong kung sino naman ang mga paparating na barko. Makikita natin ang 3 barko na papalapit sa sinasakyan nila Manong. Natataranta na lang si Manong habang nasa isip nito na kung ano ang ginagawa ng mga piratang Japanese dito. Kaya nag-alarma na ang lahat na may mga pirata na paparating, hanggang sa binangga na sila ng barko ng pirata. At makikita natin na lumapit na ang barko ng mga ito na kinababahala naman ni Manong, hanggang sa tuluyan ng napalibutan ng mga Japanese na pirata ang barko na sinasakyan nila Manong. Habang isa-isang lumilipat ang mga pirata ay sa isip-isip ni Manong na wala na silang matatakasan pa.
Gayunpaman ay seryoso lang ang misteryosong mandirigma, at hinawakan nito si Manong, habang makikita natin sa mukha ni Manong na sobrang natatakot na ito sa nangyayari, at habang pinagmamasdan ni Manong ang misteryosong mandirigma ay sa isip-isip niya na baka may pag-asa pa sila, makikita natin na hinarap ng mandirigma ang mga pirata na pinagtataka naman ng mga Japanese na pirata ang ginagawa ng mandirigma. Habang nakatingin si Manong sa mandirigma ay naalala niya ang sinabi nito na kaya ito pupunta sa Hangzhou para magboluntaryong labanan ang mga mananakop na Japanese, tulad ng mga bida sa aksyon na nobela, tulad ng isang scholar na nababasa ang 4 na libro at ang 3+1 sa edad na 3, dapat ay isa siyang sword genius na ganap na kayang humawak ng 9 na mahaba at mixing armas sa edad na 3, dinadasal ni Manong na sana ay isa ito sa mga taong henyo na iligtas sila. Mayabang na sinabi ng isang pirata na kung sino naman ang mapang-ahas na binata na ito, nakangiti ang mandirigma habang sinasabi na sa wakas ay masusubukan na niya ang kanyang Azura-wielding style sa tunay na laban. Tinawanan ng mga Japanese ang sinabi ng mandirigma at sinabi nito na anong Azura-wielding jutsu ang pinagsasabi nito. Huwag daw sabihin nito na gagamitin ng mandirigma ang lahat ng sandata na dala nito ng sabay-sabay. Habang naghahanda na ang mandirigma ay sinabi nito na marunong din naman pala ang mga Japanese na ito na magsalita ng lingwahe nila. Naghanda na rin ang Japanese para sa laban, at habang binubunot nito ang espada niya ay sinabi nito na nag-aral siya ng konting lingwahe ng mga ito at ang pangalan niya ay si Yoshiki Tanaka. Mapang-asar naman na sinabi ng misteryosong mandirigma na mabaho ang pangalan nito, sa isip-isip ni Manong na nagagawa pang mag-joke ng mandirigma na ito sa ganitong sitwasyon na meron sila. Natutuwa si Manong sapagkat sa tingin niya na malakas ang mandirigma na ito sapagkat malakas ang confidence na pinapakita nito. Nagagalit naman ang Japanese sa panlalait sa pangalan niya. Sinabi pa nito na siya si Yoshiki Tanaka ang 3 espada ng daimyo. Mapang-asar naman na sinabi ng mandirigma na wag na nito ulit-ulitin pa ang mabahong pangalan nito, hanggang sa mabilis na sumugod na ang Japanese sa mandirigma. Samantalang nagulat ang mandirigma sa pag-atake na ginagawa ng Japanese sapagkat kaya nito umatake ng nasa malayo, hanggang sa nakalapit na ang Japanese at nagsalpukan na ang sandata nila, at sa sobrang bilis ng Japanese ay nakalusot ang espada nito. Mapang-asar naman na sinabi ng Japanese na papatayin niya ito hanggang sa maging mabahong bangkay na lang ito. Habang papalapit na sa ulo ang espada ng Japanese ay sa isip-isip ng mandirigma na papatayin talaga siya ng Japanese na ito, hanggang sa napapasigaw na lang ito habang sinasabi na ayaw niya pa mamatay. Subalit tuluyan ng tumama ang espada sa ulo nito, at bahagyang nahiwa na ang ulo nito na kinawalan na nito ng malay, at tuluyan ng bumagsak sa isang pag-atake pa lang ng Japanese. Nagulat at nagtataka naman ang Japanese sa bilis ng laban nila, samantalang nagugulantang na lang si Manong sa nasaksihan niya. Sa isip-isip nito na nawala na ang nag-iisa nilang pag-asa. Tumatawa naman ng malakas si Yoshiki Tanaka habang sinasabi na isang basura lang naman pala ang mandirigma na ito, ang dami pang mga pinagsasabi. Agara na inutusan na ni Yoshiki Tanaka ang mga kasamahan nito na kunin ang lahat ng mga babae na pasahero. Sa kabilang banda ay sinabi ng leader ng Senado na ang pangalan nito ay si Bangsu Jonjong, subalit sa Japanese ay tinatawag itong Yoshiki Tanaka. Sinasabing nagtataglay ito ng peak level martial art at vanguard na nagsisilbi sa Naoshish Kunishi. Sinasabing ang taong ito at ang iba pang mga pirata ng Japanese ay kasalukuyang naglalakbay pahilaga upang putulin ang anumang mga reinforcement na manggagaling sa Junguan. Tinanong naman ni Chancellor Bongnam kung bakit ito sinasabi sa kanya. Ayon naman sa leader ng Senado na kung ang batang mandirigma na si Yu Seong-dan ay pupunta sa Zhejiang Province sa pamamagitan ng Southern Anhui Province, malamang nadadaan ito sa vicinity ng Guang. Tinanong naman ni Chancellor Bongnam kung ano naman kung doon dumaan ito. Tumatawa na sinabi ng leader ng Senado na nag-aalala lang siya para kay Yu Seong. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na bakit ito mag-aalala, hindi niya maisip kung bakit ito mag-aalala kay Yu Seong. Sinabi naman ng leader ng Senado na si Yoshiki Tanaka ay ganap na walang awa. Siya ay kilala bilang isa na kumukuha ng 10,000 buhay upang iligtas ang isa. Kaya natural lang para sa kanya ang mag-alala. Sa isip-isip ni Chancellor Bongnam na ang isa na kumukuha ng 10,000 buhay upang iligtas ang isa.
Ang isang bayani ay madalas na nagpapasya na kitilin ang buhay ng isa upang iligtas ang 10,000 buhay, ngunit ang kanyang palayaw ay nangangahulugang ang eksaktong kabaligtaran nito. Sinabi ni Chancellor Bongnam na sa pagkakaintindi niya, may mahalagang papel ang Senado sa pagpapasa ng mga kahilingang natanggap sa palasyo ng Demon Slayer papunta sa Murrem Institute, na nangangahulugan na alam na ng leader ng Senado ang tungkol sa panganib na ito bago pa nito pinadala si Yuseong doon. Sa kabilang banda ay patuloy na binibihag ng mga pirata ang mga tao sa barko na sinasakyan ni Manong, habang hawak ang mandirigma ng dalawang Japanese ay sinabi ni Yoshiki Tenoka na kapag hiniwa niya sa tatlo ang muka nito, at talong hiwa naman sa magkabila ang mga kamay nito, kung hihiwa niya ito sa ganoong paraan ay magiging Azure-wielding na ito tulad ng pinagyayabang nito kanina. Bigla naman napaisip ito, at tinignan niya ang isa niyang kasamahan hanggang sa tinawag na niya ito para lumapit sa kanya. Masaya naman na binitawan nito ang hawak niya at lumapit na kay Yoshiki Tenoka, hanggang sa pinaghihiwa ito ni Yoshiki Tenoka at tulad ng sinasabi nito na 3 hiwa sa muka at 3 hiwa sa mga kamay nito, makikita natin na nagtalsikan na ang mga dugo sa kanya, at malademonyo nitong sinabi na tulad ng sinasabi niya na naging tunay na Azura ito dahil sa ginawa niyang paghiwa dito, na bahala naman ang lahat ng nakasaksi sa ginawa ni Yoshiki Tenoka. Hindi makapaniwala si Manong sa ginawa ni Yoshiki Tenoka, sa isip-isip niya na isa itong tunay na masamang tao. Paano nagawa nito ang ganoong bagay sa sarili niyang kasamahan? Napapaihi na lang ito sa pantalon sa sobrang takot. Napansin naman ng isang Japanese ang ginawang pag-ihi ni Manong, kaya sinabi nito kay Yoshiki Tenoka na may isang tao dito na napaihi na sa pantalon nito sa sobrang takot, hanggang sa nagtawanan na ang lahat ng Japanese sa mga narinig nila. Sa isip-isip ni Manong na ang lahat ng ito ay tunay na mga masasamang tao sapagkat nagawa pa ng mga ito na magsitawanan habang ang isa sa kasamahan nila ay nagkahiwa-hiwa na at namatay. Sinabi ng isang Japanese na walang magandang babae sa barko na ito, kaya inutos ni Yoshiki Tenoka na patayin na lang ang lahat ng tao sa barko na ito. Sa isip-isip ni Manong habang patuloy na bumubuhos ang ihi nito sa pantalon na ang mga Japanese na ito ay papatay ng walang pag-aalinlangan, ng walang dahilan, kaya wala ng pag-asa para sa kanya. Mamamatay na siya ngayon, kaya habang naghahanda ay sa isip-isip niya na nawala na ang pag-asa nilang mabuhay kaya ito na lang ang pwede niyang gawin. Kaya tumalon si Manong papuntang tubig sapagkat kahit papano ay mamamatay siya ng buo pa ang katawan niya. Nagtataka naman si Yoshiki Tenoka sa ginagawa ni Manong, habang nasa ere ay napapaiyak na lang si Manong. Sa isip-isip niya na hindi ba't dapat ay nakikita nila ang 10 years ng mga nangyari sa buhay nila sa harap ng kanilang mga mata sa bawat 10 talampakan na kanilang pinaghuhulugan. Ngayon ay mahuhulog lamang siya sa abot lamang na 20 talampakan. Kaya hindi niya makikita ang 40 years ng buhay niya bago siya mamatay. Umaasa siya na sana ay mapapatawad siya ng kanyang asawa at mga anak sapagkat mauuna na siyang mamatay. Papalapit na si Manong sa tubig hanggang sa napamulat siya ng mata habang nagtataka bakit hindi pa siya tuluyan nahuhulog sa tubig, hanggang sa makikita natin na niligtas pala ng ating bida si Manong at ang impostor na Azura Wielding na gumagaya kay Yuseong. Hindi makapaniwala si Manong kung anong nangyayari. Sa kabilang banda ay sinabi ni Chancellor Bongnam na magaling ang ginawa ng leader ng Senado kung sinadya talaga nito na padalhin si Yuseong doon, sapagkat si Yuseong ang perpektong kalaban para sa pinagmamalaki nitong Yoshiki Tenoka. Napatahimik na lang ang leader ng Senado sa mga sinabi ni Chancellor Bongnam, samantalang napapangiti na lang na may pang-asar si Chancellor Bongnam habang nakatingin ito sa leader ng Senado. Sa kabilang banda ay napansin ni Yoshiki Tenoka na wala na sa harap nila ang impostor na Azura Wielding, kaya tinanong ni Yoshiki Tenoka kung nasaan na ito. Ayon naman sa isang Japanese na may isang tao na kumuha dito, makikita natin na tuluyan ng nailigtas ni Yuseong sila Manong. Napapangiti na lang ang ating bida habang sinasabi nito na panibagong sudden mission na naman. Nagtataka naman si Manong kung sino ito. Napansin niya na naka-Waryong Valley uniforme ulit ito. Sinabi ni Yuseong na dito muna si Manong at huwag aalis. Sinabi ni Yuseong na kung ano ang ginagawa ng mga ito dito,
hindi niya pa napupuntahan ang lugar ng assignment niya. Ayon naman kay Yoshiki Tanaka na kung sino naman ito, bakit marunong ito magsalita ng Japanese, seryosong sinabi naman ni Yuseong na siya, ang tunay na Azura Wilding at ang kinalaban nito kanina ay peke. Hindi makapaniwala si Manong sa sinabi ni Yuseong. 15 minuto bago pa si Yuseong makapunta sa barko ni Manong sa isang kalsada sa bundok sa lalawigan ng Onwi, sinabi ni Lady Yon na ang Zhejiang ay hindi naman malayo, pakiramdam niya na palagi siyang ligtas dahil sa dalawang matatapang na mandirigma na nanggaling sa Waryong Valley na kasama niya sa paglalakbay, at ito ay hindi naman parte sa assignment ng mga ito. Ayon naman kay Gihon na nagkataon na ang assignment nila ay sa Zhejiang din, kaya wala naman problema kung sabay na sila pumunta doon, at saka ang paglalakbay nila ay nagbibigay sa kaibigan niya ng kasiyahan. Makikita natin si Yuseong na masayang naglalakad ng nakaitik at gustong-gusto niya ang pataas na daanan. Ayon naman kay Lady Yon na ang destinasyon nila ay ang Sangsan Security Group, natapos na nila ang Art of Escorting, kaya tinanong ni Lady Yon kung ilang copy ang IP print nila. Sinabi naman ni Yuseong na kasing dami ng kailangan para sa lahat ng security guard sa Junguan para mabasa nila ito. Sa totoo lang, magpapatuloy ito sa pagbebenta, kaya siguraduhin nilang marami ito, kaya mag-print na sila ng milyon na copy. Hindi makapaniwala si Lady Yon sa sinabi nito. Ayon pa kay Lady Yon na malaking mawawala sa kanila kapag hindi na ibenta ang mga iyon, kaya sigurado ba daw si Yuseong na mag-print sila ng milyon na copy? Kumpiyansado naman na sinabi ni Yuseong na hindi iyon mangyayari sa Art of Escorting nila, napatahimik na lang si Lady Yon sa sinabi ni Yuseong. Ayon kay Lady Yon na nag-aalala siya patungkol sa mga mananakop na Japanese na nagdudulot ng malaking problema sa Zhejiang, kaya hindi siya sigurado kung magagawa ba ng Sangsan Security Group na mag-print ng maraming copy. Sinabi naman ni Yuseong na wag na sila mag-alala pa patungkol doon. Maraming mandirigma ng First Division ng Waryong Valley ang pinadala ng Institute para ayusin ang problema sa mga mananakop na Japanese na nanggugulo sa lalawigan ng Zhejiang. Sa isip-isip ni Yuseong na ang mananakop na Japanese ay ang unang tungkulin na binigay sa kanila bilang bahagi ng field training assignment nila ngayong taon. Kung ang mga mananakop na ito ay ang mga demonic Eastern Islanders, siguradong hindi basta-basta ang makakalaban nila. Gayunpaman, kung ang mga bagay ay mangyayari sa parehong pagkakasunod-sunod sa kanyang nakaraang buhay, hindi dapat magkaroon ng anumang koneksyon sa pagitan ng pagprint ng Art of Escorting at ang Demonic Eastern Islanders, sa kadahilanan na si Jeum Namgang ay pupunta din sa parehas na lugar ng training assignment at magiging bayani sa pamamagitan ng pag-ubos nito sa mga mananakop, kaya walang magiging problema ang pagprint ng libro nila. Subalit ang misyon sa Sangsan Security Group ang isang bagay na pinag-aalala niya sa Zhejiang, sapagkat ang ikatlong mahimalang fenomeno na nakasulat sa Five Warlords of the Monkey ay mangyayari doon, at ang reward na nakuha niya sa insidente sa canteen sa Sikdorek kung saan nag-umpisa makilala ang apat na pasaway, at natanggap niya ang treasure map na nakaturo sa isang isla malapit sa Dongto ng Zhejiang. Ang treasure map, Map of Hidden Treasures, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, dapat itong mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga reward na natanggap na niya, subalit medyo nag-aalala siya kung anong mga nakatagong motibo na meron doon, kaya sigurado siyang hindi magiging madali ang paglalakbay niya papuntang Zhejiang. Sinabi ni Lady Yon na patungkol sa grupo ng First Division, hindi ba dapat ay kada team ay binubuo ng 3 disipulo? Sinang-ayon na naman ito ni Yuseong, subalit sa isip-isip niya na normally may 3 tao sa kada team. Pero iba sa kanya dahil sa titulo na meron siya, dahil ngayon ay gamit niya ang titulo na captain, at may kakayahan siyang makagawa ng party na 5 miyembro. Noong una ay pwede lang siya magka-party ng 3 noong ang titulo niya ay chamber leader pa lang. Subalit dahil upgraded na ito sa captain ay pwede na siyang makagawa ng party sa 5, isa itong perpektong titulo para sa field training assignment, at sa field training assignment ngayon ay ang team nila ay tinatawag na Team 13 kung saan ang miyembro ay si Giho, So na sa ngayon ay nasa Bote Temple at ang ating bida, at dahil sa titulo niya ay kasali na din si Lady Yon at si Bongdae Olan na sa ngayon ay bumalik na sa 8th Division, dahil sa titulo niyang captain ay kaya niyang makipag-ugnayan sa lahat ng kasali sa party niya tulad ng ginawa niya kay So nang kinausap niya ito gamit ang telepathy.
Subalit ang problema lang ay isa lamang itong one-way communication kung saan pa isa-isa lang pwede niya makausap, subalit pwede niya maremedyuhan ang problema na iyon gamit ang formula at barrier talisman na binigay sa kanya ni Bong Deola. Kapag pinamigay niya ang mga ito ay kahit papano ay maririnig niya ang mga ito. Sinabi ni Lady Yon na kung ang isang team ay binubuo ng 3 disipulo, mukhang kakailanganin nila ng at least 10 team ngayon. Tinanong ni Yoseong kung anong ibig sabihin ni Lady Yon, hanggang sa napansin na niya ang tinutukoy nila Lady Yon kaya nagulat na lang ang ating bida sa nakikita niya. Lumabas ang sudden mission na kailangan niya talunin si Yoshiki Tenoka at ang mga tauhan nito na sumasalakay sa on-way. Ang bilang ng mga ito ay nasa 324, may 6 na oras lamang siya para gawin ito. Pinagmamasdan ng grupo ni Yoseong ang nangyayaring gulo sa barko ni Manong. Sa kasalukuyan ay nagising na ang impostor na gumagaya kay Yoseong. Tumayo na ito para tignan kung ano ang nangyayari. Nagulat siya nang makita ang ating bida na nasa harap niya. Tumatawa na sinabi ni Yoshiki Tenoka na kung sino ba ang mayabang na mandirigma na ito. Mabubuhay pa sana ito ng mas matagal kung hindi na lang ito nakialam at nagpatuloy na lang sa pupuntahan nito. Sinabi naman ni Yoseong na alam niyang nasabi na niya ito sa mga dating bandido noon na nakalaban niya, na kung pagpapawisan man lang siya kahit konti sa mga ito ay kusa na lang niyang kikitilan ang buhay niya sa kahihiyan. Subalit sa tingin niya na mga basura lamang ang mga pirata na ito. Sinabi naman ni Yoshiki Tenoka na ayusin ni Yoseong ang mga binibitawan nitong pananalita, kung kilala ba daw nito kung sino ang sinasabihan niya ng ganoon, kaya inutusan na niya ang mga alipores niya na kunin ang mga atay ni Yoseong, sapagkat ngunguyain niya ito at titignan niya kung gaano ito kasarap. Malugod na sinunod ng mga alipores nito ang pinag-uutos ni Yoshiki Tenoka. Sinabi naman ni Yoseong na magandang ideya ito sapagkat kusa na ang mga ito na lalapit sa kanya. Nilabas na ng ating bida ang espada niya na may Jade of Disorder. Habang sumusugod sa papalapit ng mga Japanese ay sinasabi ni Yoseong na narinig niya na ang mga atay ng mga mananakop na Japanese ay maganda sa kalusugan kapag kinain kaysa sa atay ng oso. Nagpatuloy na ang talsikan ng mga dugo at hindi makapaniwala si Manong sa nangyayari. Nagulat si Manong nang makita na may tumatalsik na Japanese papunta sa kanya. Makikita natin na patuloy na nakikipaglaban si Yoseong sa mga sumusugod na mga samurai. Isa-isa niya itong pinapabagsak at hinihiwa ng walang kahirap-hirap. Tinanong ni Yoseong kung okay lang ba sila Manong, sinang-ayon na naman ito nila Manong. Nakangiti na sinabi ni Yoseong na sa susunod ay wag na ito tatalon sa tubig para magpakamatay. Sumigaw si Yoshiki Tenoka at inuutusan niya ang mga samurai niya na patayin si Yoseong. Sa isip-isip naman ng ating bida na kung gusto talaga nito na patayin siya ay dapat ay gawin niya ito mismo, hindi yung inuutos niya pa sa mga mahihinang mga samurai na ito. May lumapit naman na isang samurai kay Yoshiki Tenoka. Sinabi nito na siya mismo ang papatay kay Yoseong. Ang pangalan ng samurai na ito ay si Nikamura. Napansin ni Yoseong na nag-iba ang kilos ng mga Japanese na ito. Sinabi ng isang samurai na ito na ang katapusan ni Yoseong. Napansin naman ni Yoseong si Nikamura na nasa likod niya. Ang pangalan nito ay si Nikamura Tenoka na may level 34. Napansin ni Yoseong ang level nito at sa tingin niya na kung naging bandido ito ay baka kaya nitong magkaroon ng 2 o 3 grupo at base sa pangalan nito ay baka related ito kay Yoshiki Tenoka. Naghanda na si Nikamura para lumaban kaya binubunot na nito ang 2 espada niya. Makikita natin ang fighting stance ni Nikamura at sinabi nito na siya si Nikamura Tenoka, ang dual blades ng Soaring Twin Lightning style of Kansai. Namangha naman si Yoseong nang malaman na gumagamit ito ng 2 espada. Habang may kinukuha sa inventory niya ay sa isip-isip ni Yoseong na ang Soaring Twin Lightning style ng Kansai ay hindi niya pa ito nakikita kahit na sa mga banyagang libro na nasa Million Book Athenaeum. Habang unti-unting lumalabas ang axe ni Yoseong na may Jade of Disorder ay sinasabi nito na mukhang mag-enjoy siya sa laban na ito. Hindi naman makapaniwala si Nikamura nang makita ang ginagawa ni Yoseong. Makikita natin na tuluyan nang nailabas ng ating bida ang axe nito na may Jade of Disorder. Nakangiti na sinabi ni Yoseong na kung si Nikamura ay isang dual blade, siya naman ay isang 4-bladed demon, kaya pinalabas na niya ang iba pang mga sandata niya. Makikita natin na
nagulat si Nakamura sa nasaksihan nito, pinagpapawisan na sinabi ni Manong na kung paano nagagawa ni Yoseong ang ganitong ka-imposible, sa isip-isip ng impostor ni Yoseong na ito ang tunay na Azure Wilding style. Masaya siya sapagkat sa wakas ay nakita na niya ito, sinabi ni Nakamura na wala naman magbabago kahit na mas maraming sandata ang hawak nito, kaya agara na itong sumugod, at ginamit ang Soaring Twin Lightning, Thunder Flash, subalit nagawa naman ni Yoseong maiwasan ito sa pamamagitan ng pagtalon, nakangiti na sinabi ni Yoseong na masyado na siyang nababagalan sa kalaban niya ngayon siguro dahil sa nagawa na niyang makalaban ang mga halimaw na tulad nila Jium Namgang, Chorang Yung at Gihujang, kaya naghanda na si Yoseong para umatake at pinalitan niya sa spear ang sandata niya, hindi makapaniwala si Nakamura na ang sandata ni Yoseong ay nagpalit ng anyo, ginamit ni Yoseong ang 10-weapon demon style. Fourth stance of the quadruple weapon art for Serpent Strike 1 point at nagmistulang 4 na ahas ang mga atake ni Yoseong, na direktang tumama naman ang mga ito kay Nakamura, hindi makapaniwala ang impostor ni Yoseong sa nasaksihan niya, kahit na si Yoshiki Tanaka ay nag-aalala kung anong nangyari kay Nakamura, hindi na lang makapaniwala si Manong sa nasaksihan niyang pag-atake ni Yoseong, masaya si Manong sapagkat ito na ang tao na tunay na pag-asa nila para mabuhay pa at makauwi sa pamilya nila ng ligtas.